I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, mayroon akong upload videos, updates. Si dating Pangulong Gloria Arroyo. Bakit kaya mga kababayan? Mayroong post ang One News dito, no? So sa tingin nyo kaya, ano kayang koneksyon ni Madam? Well, para kumpleto detalyado, basahin po natin mga kababayan. At for sure naman, alam naman ninyo kung sino siya sa mga nakaraan. Next naman, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Kayo na pong balang humusga at magkomento mga kababayan. Sa tingin nyo kaya? Eto, basahin po natin. Sabi po ng 1PH at yung komento rito ni Mr. Llamas. Nako, matindi ito guys ha. Parang talagang mayroon yatang intel ito si Mr. Llamas. Di ba? Sabi ni Llamas, nakikita ko yung kamay ni GMA. Naks naman, kumikilos nga ba talaga ang kanyang mga kamay? At nagmamando na itong gagawin nyo. Parang ganun ang dating, di ba guys? Sinabi ni Ronald Llamas na tila nakikita niya ang kamay ng kampo ni former President Gloria Macapagal Arroyo sa paglabas ng 18 ex-Marines dahil umano'y sa presensya ng ilang personalidad na malapit sa dating Pangulo. Naku po. Medyo, ano yan guys? Parang iko-connect sa dots, ganun. Maaring posible, maaring hindi. Diba? Hindi natin alam. Pero I think si Mr. Leonard Llamas may alam. Kung bakit sinasabi niya. Diba? So I think kinokonek niya itong mga ex-marine na medyo malapit sa dating Pangulo. Well, pwedeng tama. Pwedeng hindi. Nako. Tuloy, ayon kay Llamas, parang nakikita ko yung kamay ni GMA dahil puro tao niya yung nakikita ko doon. Si Mike Defensor, si Hermogenes Esperon Jr., hindi ko sinasabing si GMA kung i-connect mo lang dot lines, bakit nandoon si Mike Defensor? Ano guys ang palagay nyo? Question mark, no? Malalaman natin yun sa kabuuan ng investigasyon, no? Dito sa ex-marine na ito. Alalahanin nyo, sabi ni Ombudsman Remulla, mga kababayan, yung mga isiniwalat nilang malita, hindi po nangyari sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi sa panahon ng Duterte administration. Diba sabi ko, kawawa si Speaker Martin kasi siya ang talagang dinidiin. Yun pala ibang speaker. Sa katauhan ni Speaker Velasco. Wow, grabe intindi dito guys. Yung revelation ni Ombudsman Remulla. I think, malakas naman siguro. Malakas naman yung kanyang intel for sure. Sino kaya yun? Iba rin talaga ang may alam, ano? Dagdag pa niya, matagal nang kaalyado umano ni Arroyo si VP Sara Duterte na minsan ding tinawag na mentor ng Vice Presidente. Tama po yun, alam po natin yan. Para kay Llamas, posibleng indikasyon ito ng suporta ng kampo ni Arroyo sa kasalukuyang political developments. Pwede? Diba guys, sa tingin nyo? Si Madam pasimple-simple lang pero malalim ang iniisip nito guys. Sabi dito, mga nagko-comment, basahin po natin. Sabi dito, that was evident as soon as Defensor came into the picture. Agay. Of course, the cash inside the paper bag is her style. Guys, hindi ako nagsabi niyan yung mga nagko-comment. Brand new helicopter na second hand na pala. Hello, Garci. Hindi makakalimutan itong words na ito, no? Sa panahon niya, guys, Alam din po natin yung panahon ni Speaker Martin Romualdez. Medyo matunog yung nagkaroon ng sulutan
para mapatalsik ang dating speaker, pero I think hindi nangyari yun, guys. Medyo nakatunog ang kabilang kampo, kaya naudlot ang pagpatalsik. Nako po, bakit kasi ayaw imbitahin ng Senado yung 18 Marines para magkaalaman na? Hintay ka, sir, baka pupunta tayo dyan. 'Di ba? Kung sino-sino na lang ang isinasabit para lang mapagtakpan ang mga kawalanghiyaan ang ginagawa ng admin ni Bangag, sabi ganon. Kung makapagsalita siya, 'di ba? Parang napakalinis yung sinusuportahan niyang administrasyon. Sino bang totoong Bangag, guys? Si Digong o si PBBM? So I think si Digong, guys, kasi siya mismo siwalat sa kanyang sarili na gumagamit siyang Meridian, di ba? O ngayon, sino ba ang protector ng mga drug lords? Di ba si Digong, sabi ni Mr. Las Cañas? Pangatlo, sino bang nasasangkot sa 6.7 billion ba na kontrabando nung panahon ni Digong? Di ba si Hans Carpio, asawa ni Sara Duterte, at saka si Pulong Duterte ang nasa likuran, sabi ni Tagoma, yung isiniwalat niya sa Quadcom. Di ba, guys? Oh my goodness, di ba? Sa mga DDS. Di ba? Okay, masyado kayong mapagbintang. Pero kalaunan, malalaman din ang katotohanan. Sabi kasi, yung mga taong mahilig magbibintang, gawain nila. Kaya, parang may idea na ako parang minsan nagkatotoo yung mga iniisip ko, guys yung malita akala ko ba sa panahon ni Speaker Martin, yung pala ibang speaker ng pala yun, ng 17 Congress at 18 Congress, hindi kayo naloka. So I think 18 Congress yun, si Velasco. Yan ang sabi dito, yan ang imbestigahan nyo, si Pandak. Posibleng siya ang director ng 18 Marines. May plano pa rin yan sa gobyerno, wala ring kabusugan yan sa kabila ng Marines. Kaso, Hello Garcia, naggarapalang pandaraya kay FAJ noong 2024 President election. Okay. Grabing issue na yun, guys. Matindi. Ewan ko ba. Kaya sa next election, mag-ingat tayo, Huwag tayo nadadaan sa pera. O, di ba? Sabi nung isang nagko-comment, pwede mo naman tanggapin yung pera, basta wag mo lang iboto yung ayaw mo, 'di ba? Iboto mo yung idolo mo. Parang may punto rin, 'di ba? May punto rin. Well, may posibilidad na greatest manipulator tong si Hello Garcia, ito din ang most corrupt president ng Pinas at power hungry tong si Gloria. Para pwede. Alam nyo, guys, maraming umaasa dito sa kay Garutay pag nagiging pangulo. Totoo 'yun. Maraming makikinabang diyan. Pero tulad nga ng sinabi ko, huwag natin hayaan. Tayo mga Pilipino, sambayan ng Pilipino, we have a powers, guys. To protect our beloved country, Philippines, para hindi mapasukan ng chikwa sa pamamagitan ng mga tao na pro-chikwa. 'Di ba? Pag namamayagpag yan sila, sigurado kawawang bansa natin. Pero sabi ko nga, I think hindi naman siguro tayo papayag kung mangyari man yun, dahil through people powers, pag tayo nagsabi pwersa, siguradong mapatalsik yan sa pwesto. Totoo yun. Same feeder, flocking together. Agay, patay tayo dyan. Wala na kasing neck brace. Yes, walang kadala-dala. Parang si ni Bong Revilla. Ganun naman talaga no? Nako, mga kababayan. Hindi magandang pangitain ito kung talagang totoo ito. Diba, guys? Hindi magandang pangitain yan kung totoo yan. Hindi po tayo nagsabi niyan. Si Mr. Ronald Llamas. Oh my goodness. Kaya minsan naiisip ko, baka nga totoo, bakit kanyo? Wala, pinakita ko lang sa inyo, mga kababayan. 'Di ba? Sabi ko, minsan masasabi ko siguro na pag-isip-isip ko, baka nga, 'di ba?
Sabi dito sa Batas PH, BP Sara, GMA lead OBP Trivia and Raffle Awarding. Vice President Sara 13, former President Gloria Macapagal Arroyo, lead the awarding of winners of the OBP Trivia and Raffle Contest during the 90th anniversary event of the Office of the Vice President of the Philippines. The activity formed part of the celebration marking the OBP's 19th anniversary held alongside the pop-up exhibit highlighting the legacy of the country's Vice President Sara Duterte. Di ba? Nox. Oh, see? Yan, kaya nasabi ko ganun. Posible yung sinabi ni Ronald Llamas. Ha? Nakikita naman yan eh. Oh, di ba? Kaalyado. Ooh. Di ba? Ang laking pakinabang yan pagdating ng panahon, if ever. Pero hindi tayo papayag dahil baka hindi makaupo ng ilang buwan yan, mapatalsik ka agad. True people power, dyan na magkakatotoo. Ang totoong people power, sigurado yan. Yan, nagkasama sila mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Ako? Well, kayo na pong balang musga, mga kababayan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.